Pag-usapan pa natin ang insidenteng ito sa San Juan City. Kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, yung mga nahuli, nasabi ba nila kung sino ang nagpadala sa kanilang grupo? Oo, Pops Jay, kung nung itanong ko nung dumating ako doon, kung pamilyar ba dito sa mga empleyado, itong mga nakikita nila doon sa CCTV o maging, kasi yung iba Pops Jay, natira pa doon, no, na-hold pa nila yung ibang pumasok doon sa gusali. At hindi daw nila kilala, bagong mga muka, pero yung pakilala nitong mga pumasok, pinadala daw sila doon para sa isang housekeeping. Yun daw yung sinabi sa kanila. So, for some, parang racket, Pops Jay, parang ganun yung dating sa kanilang pagpunta. At hindi daw nila in-expect na ganun yung gagawin, na illegal yung pagpasok. At yun nangyari kasi, Pops Jay, talagang, syempre, nasira yung opisina at nagkaroon nga ng nakawan. Bukod doon sa vault kasi, Pops Jay, doon daw talaga nakalagay yung mga importanteng dokumento, kagaya ng titulo. So, ayun yung talagang tinitignan pa ngayon, Pops Jay, sinoko din kasi yung lugar, kaya hindi pa talaga nila na-verify kung ano ba talaga yung lahat ng nawala at kung magkano ba ito inabot. Kailan nung pinuntahan mo yung lugar, ano yung una mong napansin? Oo, nung una, Pops Jay, medyo payapa na kasi. At yung mga pulis, marami pa rin mga pulis na nakaantabay sa labas. Pero nung kinumusta ko sila, nakausap ko rin yung kanilang ground commander, sinabi nila na hindi talaga sila pumasok agad nung nakarating sa kanila yung balita dahil nga private na building. At nalaman din nila, Pops Jay, na ito palang problema na umiikot dito sa insidente parang pampamilya. Yun nga yung problema daw, dispute daw dito sa posesyon, no? Kasi naikwento ng isang ating source na hindi nagpakilala na halos kamamatay lang din daw nung talagang may-ari. Yung parents talaga, no? Mga 2 years daw, Pops Jay. At wala talagang, kumbaga, walang kung sino mang iiwanan. Walang pangalan talaga, Pops Jay. Nasa 7 raw itong magkakapatid na naiwan. Kaya, pero yung pinag-uusapan kasi dito, Pops Jay, sa posisyon, dalawa lang yung talagang parang mainit dito sa pagka-presidente. Kayla, nakakausap na ba ng mga pulis itong CEO ng apektadong kumpanya at pati yung kapatid na inaakusahang nasa likod ng pagsalakay? Yes, Pops Jay, nung dumating tayo na medyo kalmado na nga, sa loob daw kasi nakikipag-usap na rin yung lawyer nung kapatid, nung accused, at yung ating mga pulis naman, ang sinasabi nila kung ayan nga, kung mag-file na ng kaso, talagang tututukan nila yung investigation. Pero sa ngayon, before kasi, Pops Jay, kahapon, wala pang mga kaso talaga na naisampa, no? Kaya hindi pa daw sila, hindi nila magawang makisali pa doon sa pangyayari. Pero yung owner, yung CEO, nagbigay naman siya ng panayam sa atin at sinabi niya na ayaw na muna nila, Pops Jay, magsalita muna kasi nga ang gusto talaga nila ma-push na yung kaso. Pero may mga nakausap tayo, Pops Jay, na sabi nila umabot na rin naman daw sa korte yung usapin sa posisyon at yung lumabas ng resulta in favor dito sa kasalukuyang nakaupo. At hindi pa ito, Pops Jay, yung first time dahil pala January 30, 31, nangyari na ito na pinasok ulit yung kanilang opisina, same year. Kaya talagang yung mga empleyado daw, minabuti din nila na ipakita sa publiko, makarating sa media, kasi natatakot na rin sila, Pops Jay, dahil nga, kita rin natin sa CCTV, no? May barel na bit-bit at may mga nasaktan talaga, Pops Jay. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Makantan.